Samantala, natapyasan ng halos 30,000 ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Mayo. Ayon yan sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Bunsod ito ng pagtaas ng employment rate sa ilang sektor gaya ng agrikultura at retail. Ano-ano ang mga salik na nakaapekto sa antas ng employment sa nakalipas na buwan? Alamin sa report ni Criza Lopez. Bahagyang bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Mayo 2025 ayon sa paunang resulta ng Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority. Batay sa datos, nabawasan ng 29,000 ang mga Pilipinong walang trabaho mula sa 2.06 million noong Abril. Bumaba ito sa 2.03 million noong Mayo. Tinatayang nasa 3.9% ang unemployment rate sa Pilipinas. Kaugnay nito, tumaas sa mga may trabaho at negosyo sa 96.1% mula sa 95.9% noong April. Ibig sabihin, tinatayang nasa 1.62 million ang nagkaroon ng pinagkakakitaan noong Mayo. Ayon kay National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa, ang pagtaas sa datos ng employment rate on a month-on-month basis ay nagmula sa sektor ng agriculture and forestry, accommodation and food service activities, other service activities, manufacturing at education. Samantala, nagkaroon ng malaking pagbaba sa employment sa sektor ng fishing and aquaculture, administrative and support service activities, wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles ayon kay Yusek Mapa. Unang dahilan sa pagtaas ng bilang ng mga may trabaho sa agrikultura ang panahon ng anihan sa mais, palay at mga pampalasa. At ito, ang sabi ko kanina, yung growing of corn, ito harvest season na kasi. So malaki ang nag-participate, 242,000. At pangalawa yung growing of paddy rice, may harvest na rin, so 130,000. At yung growing of spices, no, 120,000. So substantial ito, mga 470, close to 470,000. Bukod sa employment rate ng agriculture, nakapag-ambag din on a year-on-year basis ang sektor ng wholesale and retail trade na may dagdag ng 489,000 na trabaho. So tama ka, ang ating datos sa Mayo 2025 ay maganda, marami ang nag-participate sa labor market at marami rin yung naging employed. Ani Mapa, may magandang epekto ang mga labor intervention mula sa gobyerno at private sector para tumaas ang employment rate sa bansa. Samantala, naiuugnay sa panahon ng tag-ulan ang pagbaba ng mga may trabaho sa construction sector habang dahil sa pagbaba ng produksyon ng plastic ang nagbunsod sa pagbaba ng bilang ng mga may trabaho sa manufacturing. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.